Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to 1 John chapter 1, verse 5 hanggang sa verse 10. Karugtong po ito sa naumpisahan po nating series para sa ating worship ah, sa 1 John chapter 1, verse 1 to 4 na ating pinagbulay-bulayan last Sunday. At nawa po ay maaari po ninyong i-review ang video na naka-store po sa ating G Drive. 1 John chapter 1 verse 5 hanggang sa verse 10. Ang sabi po dito, "At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kaniyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kaniyang salita ay wala sa atin. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. So tayo po ay nag-uumpisa sa journey sa liham ni Apostle John, 1 John. Si Apostle John ay tinaguri ang beloved disciple. He is an apostle of love. Kaya nga ang kaniyang exhortation ay panay patungkol sa pag-ibig ng isang tunay na mananampalataya para sa Diyos at para sa kapwa mananampalataya. At itong portion na ating pagbubulay-bulayan po ngayon ay napaka-crucial ang message na ito. Crucial ito noon at maging hanggang ngayon kasi hindi naman po nababago ang puso ng tao at hindi po nababago ang pangangailangan ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. Ang iglesia noong kapanahunan ni Apostle John ay humaharap sa isang napakatinding hamon mula sa Gnosticism, yung tumatanggi sa incarnation of the Lord Jesus Christ. Hindi daw tunay na nagkaroon ng laman ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi daw siya naging tao. So tinatanggi ang humanity ng ating Panginoon. At hamon din sa kapanahunan ni Apostle John ang holiness, ang kabanalan. Kasi maraming mga professing believers pero hindi sumusunod sa utos ng Diyos at lantad na lantad ito sa liham ni Apostle John. Isa ito sa major themes, yung obedience to the commandment of Jesus Christ. Kaya si Apostle John, sumusulat po siya na merong pastoral heart at meron din po siyang apostolic authority, ay nananawagan siya sa iglesia, sa mga tao ng Diyos na bumalik sa foundational na katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ating buhay dito sa mundo ay dapat maging consistent sa pananampalataya na ating pinoprofess. Kaya nga sa ating teksto ngayon, sa 1 John chapter 1, verse 5 to 10, ito po ang passage na nagko-confront sa atin sa katangian po ng ating Diyos and consequently, ang katangian din po ng isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Inumpisahan po ito ni Apostle John sa pagbigay declaration patungkol sa Diyos mismo. And with striking clarity ay ini-expose din po ni Apostle John ang implication nito sa ating buhay. Kaya pakinggan po natin ang mensahe ng salita ng Panginoon sa gabing ito at nawa po ay tulungan po tayo ng banal na Espiritu sa ating pakikinig ng kaniyang salita. Meron pong tatlong bahagi ang pag-aaral po natin ngayong gabi. Una, the foundation. Pangalawa, the connection. At pangatlo, the confession. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang gabay ng ating Diyos. O dear Heavenly Father, salamat po sa oras na ito na aming pagbubulay-bulayan ng inyong salita. We believe in the power of your word. We believe that it will not return unto you empty and void. We believe that your word is sharper than the two-edged sword,
para itong apoy at maso na dumudurog. Nawa ay mangusap kayo sa amin at humantong ito sa tunay na pagkakilala sa inyo sa mga wala pa kay Kristo at paglago ng aming pananampalataya, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The foundation. Ano ang pundasyon patungkol sa Diyos? Ang foundational truth na sinasabi ni Apostle John patungkol sa Diyos. Verse 5, ang Diyos ay liwanag. Ito po yung hindi maiiwasan na pundasyon ng ating pag-aaral patungkol sa Diyos. At itong declaration ni Apostle John about God is both breathtaking and terrifying. Nakakatakot din po ito. Ang sabi po dito sa verse 5, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kaniya. At sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kaniya'y walang anumang kadiliman. Now, hindi lang po ito poetic statement or makata na pananalita. It is a theological bedrock po, mga kapatid, mga kaibigan. Kung sasabihin po natin na ang Diyos ay liwanag, ang ibig pong sabihin nito, ang Diyos ay banal, banal, banal. He is absolute in holiness. He is absolute in His purity. He is absolute in His truth. He is absolute in His glory. At ang kaniyang majesty ay hindi po natin basta-bastang malapitan dahil ang Diyos ay banal, banal, banal. Wala pong kahit anumang dungis sa ating Panginoon. Wala pong kahit anumang anino or kadiliman. Walang kahit anumang imperfection. Wala pong moral ambiguity sa Diyos. Ang ating Diyos ay matuwid, makatarungan, dalisay at totoo. Now, ano bang ibig sabihin nito para sa bawat isa sa atin, mga kapatid, mga kaibigan? Tayo ay kabaliktaran kung sino at ano ang Diyos. Tayo ay kadiliman. Tayo ay makasalanan. We are born into darkness. Gaya ng sinabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 verse 10. Ang sabi po dito, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit ang ating pinaka-best effort, kahit ang ating pinakamabuting gawa, kung atin po itong ibabangga sa kabanalan ng Diyos, sa kadalisayan ng Diyos. Ang sabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6, ang ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ito ang katotohanan ng Ebanghelyo na nagko-confront sa lahat ng mga tao. Gaya ng sinabi po ni Martin Lloyd-Jones. Ang sabi po ni Martin Lloyd-Jones, the first thing that the Bible tells us about God is that He is holy. God is light, and in Him is no darkness at all. This is the starting point of all true theology, all true preaching, all true evangelism. Kaya nga kung tayo ay magbabahagi ng salita ng Panginoon, ay talagang i-confront natin ang mga tao patungkol sa kabanalan ng Diyos. And if we will show them the holiness of God, ang natural consequence is that makikita natin ang ating karumihan. At ito ang mensahe, sinasabi po ni Apostle John, hindi po niya ito invention. Hindi po ito likha ni Apostle John. Ito ang message na kanilang narinig mula kay Kristo mismo. Mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Narinig nila ito mula kay Kristo and therefore ipinahahayag ni Apostle John at ng ibang mga apostles ang katotohanan ito sa atin. Ito naman talaga ang pattern ng biblical ministry. Tinanggap natin ang salita mula kay Kristo at tayo ay matapat na nagbabahagi nito sa iba because we do not give or we cannot give what we do not have. Ano bang ibig sabihin itong tinanggap natin ang message mula sa ating Panginoon? Hindi lang po ito intellectual na pagkatanggap, kundi niyakap natin ito sa ating buong pagkatao. Niyakap natin ang katotohanan ito na ang Diyos ay banal, banal, banal. At tayo po ay namangha at tayo din po ay nasisindak sa kabanalan ng ating Diyos. We tremble because we realize na ang ating Panginoon na banal, banal, banal ay hindi po natin malalapitan. Tayo ay makasalanan. At umaayaw ang ating kaluluwa sa kabanalan ng Diyos. Kung hindi kumilos ang banal na Espiritu sa atin, ayaw natin sa Panginoon.
Ayaw natin sa liwanag. Parang ipis lang yan na sanay sa kadiliman at kung sindihan ang ilaw, ang ipis ay hindi mapakali at talagang tatakas at babalik sa kung saan ay madilim. Imagine ng isang tao na sanay sa madilim na kuweba and all of the sudden siya po ay lalabas mula sa kuweba na madilim and tanghaling tapat. Ang kanyang mata ay merong struggle. Talagang tumatanggi ang kanyang mata dahil accustomed ang kanyang mata sa madilim na surrounding. Ganon din po ang mga makasalanan. Kung ipakita natin ang liwanag ng Diyos, ang liwanag ng kanyang kabanalan, ang mga tao ay hindi po mapakali. Hindi mapakali ang mga tao dahil nai-expose ang kanilang karumihan, ang kanilang dungis, nai-expose ang karumihan ng kanilang isipan, lahat ng kanilang sinful inclination. Ganon ang naramdaman natin nung una po tayong kinumpronta sa kabanalan ng Diyos. At ang katotohanan na ito, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Diyos ay liwanag. Alam po natin, hindi po komportable ang mga tao dito sa mundo na pakinggan ang message na ito. Ang gusto nilang marinig is that ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay nagpo-provide sa pangangailangan po natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng happiness. Ayaw nilang pakinggan ang mensahe patungkol sa kabanalan ng Diyos at ang demand ng Diyos para sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. But the message of the gospel begins with God's holiness. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi po nag-uumpisa sa comfort ng tao. Ang message of the gospel ay nag-uumpisa sa character ng ating Panginoon. It begins with the holiness of God and His demand for justice, His demand for perfect obedience, and His demand for worship. Kaya si Apostle John sa kanyang gospel, yung fourth book in the New Testament, ni-reinforce niya ang sinabi niya dito. At sinasabi po niya sa atin sa John chapter 3 verse 19. Please turn there. John chapter 3 verse 19. Ang sabi po dito, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang gawa ay masasama. And yet, itong maluwalhating balita na ito na ating pinuproclaim po mga kapatid, nakakatakot po talaga ang kabanalan ng Diyos. Hindi natin siya malapitan. But here is the good news. Itong Diyos na punong-puno ng liwanag ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na tinawag ding liwanag sa sanlibutan. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay makakalapit tayo sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay makakalapit tayo sa banal, banal, banal na Diyos. Through Jesus Christ, tayo na nasa kadiliman before ay inilipat niya sa kaharian ng kanyang liwanag. At patuloy ang Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Please turn there. Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ang sabi po dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kaniyang minamahal na anak. Nasa kaniya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Praise God! Iniligtas daw niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. At ano ang ginawa ni Kristo? Inilipat niya tayo sa kaharian ng kaniyang minamahal na anak. Yun ang ginawa ng Diyos. Kay Kristo mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya ang tanging pag-asa para sa isang makasalanan na makalapit sa presensya ng Diyos na banal na liwanag, ang tanging pag-asa natin ay si Kristo po lamang. Ito po ang unang punto, the foundation. This is the foundation of all true evangelism, to present to people who God really is, His holiness. He is light and in Him there is no darkness at all. Pangalawang punto, the connection. Ano ang connection natin
sa mga kapwa mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang connection natin sa isa't isa? Ang connection po ng mga kapwa mananampalataya ay hindi po ito mabuwag. This is inseparable. Those who walk in the light, ang lumalakad daw sa liwanag, ay merong fellowship with God. Merong connection sa Diyos at meron ding connection sa isa't isa. At mula sa foundational truth na ito ay gumawa po si Apostle John ng unang logical implication or deduction. Verse 6. John chapter 1, 1 John chapter 1 verse 6 ng ating teksto. Please turn there. Ang sabi dito, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Now, ano ba ang tawag nito? Ito ay direktang hamon sa lahat ng uri ng mapag-imbabaw or superficial or nominal Christianity. Have you heard of nominal Christianity? Ito yung nagkiklaim na Christian na merong union with Christ, nagkiklaim na meron silang fellowship with God na siyang liwanag, and yet ang kanilang buhay ay kadiliman. Lumalakad sa kadiliman. At sa pamamagitan ng kanilang nagpapatuloy na kasalanan na hindi nagsisisi, ay dinideclare ni Apostle John uh, without any category, dinideclare ni Apostle John that we lie and do not practice the truth. He declare it without any denial that we lie and do not practice the truth. Ang ating confession, if that is the case, ay falsehood, hindi totoo. Ang ating buhay ay contradiction sa ating kiniklaim. Kaya nga kung pakinggan po natin si John Calvin, ang sabi po niya, John calls it walking in darkness when men are given up to the desires of the flesh and live a wicked life. Nagkiklaim sila na sila ay Christian, pero ang kanilang pamumuhay ay salungat sa kanilang profession. Now, ang tunay na fellowship with Christ, kung tayo ay merong union with Christ, nagdudulot po ito ng pagbabago, radical transformation. Fellowship with Christ is transformative. Ang liwanag ng sanlibutan, si Kristo po ito. Kung tunay po natin siyang tinanggap, ay nagbibigay ito ng liwanag sa ating buhay at binabago nito ang lahat ng mananampalataya. Ang tunay na tumanggap kay Kristo, na siyang liwanag ng sanlibutan, ay meron po talagang pagbabago. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya hindi po maisip ni Apostle John na ang isang tao ay tunay na kay Kristo pero consistent ang kanyang paglakad sa kadiliman. That is inconceivable. Hindi po yan totoo. And this is not to say na ma-achieve natin ang sinless perfection po dito sa mundo. That's impossible dahil meron pa pong remaining sin sa atin. Pero para sa isang tunay na mananampalataya, ang direksyon ng ating buhay, ang desire ng ating puso, at ang practice ng ating kalooban is really characterized as towards the light and not darkness. Kaya nga kung basahin po natin ang verse 7 ng ating teksto, pinapakita po nito ang contrast, mga kapatid. Ang sabi dito, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kaniyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Now, ano bang ibig sabihin itong lumalakad tayo sa liwanag? It means na tayo ay mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng kaniyang salita. It means na ang ating buhay ay dinadrive natin, in-order natin sa pamamagitan ng kaniyang salita. At ang salita ng Diyos is a lamp unto my feet and a light to my path. Sabi po ng salmista.
It means, kung tayo ay lumalakad sa liwanag, it means that we live openly and honestly before God. Na ini-expose natin ang ating puso sa katotohanan ng Diyos. Kina-confess natin, ipinahayag natin ang ating kasalanan when they arise, and we strive to obey the commandments of God. This is what it means to walk in the light. Kung tayo po ay lumakad or lumalakad sa liwanag, ay magiging evident sa ating buhay ang dalawang katotohanan. Una, ang sinabi po ng verse 7 is, we have fellowship with one another. Ang batayan pala ng tunay na Christian fellowship ay hindi yung pareho lang tayo ng hobbies, pareho lang tayo ng interests. No, 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 no. Ang batayan is our shared life in Christ and our shared commitment to His Word. It is the common light of Christ na siyang nagbuklod po sa atin bilang peculiar people of God. Kung merong tunay na paglakad sa liwanag, there will be a true and honest and loving fellowship among believers. At ang dalawang natural consequence ng ating paglakad sa liwanag is that, ang sabi po ng verse 7, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Ito po ang heart of the gospel. Hindi naman po ang ating perfect na paglakad sa harapan ng Diyos ang naglilinis sa atin, kundi ang perfect atoning work of Christ. The atoning work of Christ by His blood. Ang ating paglakad sa liwanag ay ebidensya lang yan or patunay na tayo ay pinatawad na ng Diyos. Nilinis na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pero ang cleansing na ito, ang paglilinis na ito, hindi po ito one-time event na binibigyan na tayo ng lisensya na magkasala. No. Ang sabi po ng Psalm chapter 130 verse 4. Please turn there. Psalm chapter 130 verse 4. Psalm 130 verse 4. Ang sabi po dito, ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. So, ang kapatawaran pala ay hindi po nagbibigay sa atin ng license to sin. Ang kapatawaran ay nagdudulot po sa atin ng healthy fear of the Lord. Ang forgiveness, imbis na magbigay sa atin ito ng lisensya na magkasala, ay nagpuproduce ito ng healthy, reverent fear of God. Merong desire tayo na sumunod sa Kanyang salita, na bigyang kaluguran ng Diyos at talikuran ang lahat ng offensive sa ating Panginoon. Now, itong fear of the Lord, hindi po ito yung terror, hindi po, but this is a loving awe that causes us to hate what God hates. Kamuhian natin ang kinamumuhian ng ating Diyos at iibigin natin ang iniibig ng ating Panginoon. So, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang naglilinis sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Pakinggan po natin si John Owen. Ang sabi po niya, the blood of Christ is the great cleansing stream which, running through the channels of grace, washes away all the defilement of sin and makes the soul fit for communion with God. Hallelujah. Now, dumako tayo sa pangatlong punto ng ating pagbubulay-bulay sa gabing ito, the confession. The confession, ang pagpapahayag ng ating kasalanan. Para sa mga nasa liwanag at lumalakad sa liwanag, kung tayo ay lumalakad sa liwanag, hindi po maiiwasan na ipahahayag natin ang ating kasalanan because when we walk in the light, magiging lantad ang ating karumihan. And that is why we confess our sin. Yung lumalakad sa kadiliman, hindi nila nakikita ang kanilang karumihan. Madilim eh. Hindi nila nakikita ang kanilang pagiging makasalanan. Because they are in darkness. But when we walk in the light, nakikita natin ang ating sinfulness and the inevitable consequence is that we confess our sin. Now, in-establish ni Apostle John ang katangian ng Diyos at ang katangian ng ating fellowship sa isa't isa, pero kinonfront tayo ni Apostle John sa realidad ng
nagpapatuloy na struggle ng isang tunay na mananampalataya sa kasalanan. We are struggling with sin, even as believers. Kaya, kung sasabihin natin na wala tayong kasalanan, nagsisinungaling tayo. Please turn to verse 8. Verse 8. 1 John chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ito yung pangalawang deduction patungkol sa kabanalan ng ating Diyos. Kung nakikita natin ang kabanalan ng ating Diyos, it makes us acutely conscious of our inherent sinfulness. Na kahit tayo ay na kay Kristo na, meron pa ring natitirang kasalanan sa atin. Kung itatanggi po natin ang presensya ng kasalanan sa ating buhay at i-insist natin ang ating innocence or i-minimize natin ang ating kasalanan, dinadaya daw natin ang ating sarili. Yun ang sinasabi ng verse 8. Nagpapahayag ito or nagpapakita lamang na hindi natin naunawaan ang hindi masukat na chasm, hindi masukat na pagitan or distance between the perfect holiness of God and the remaining imperfection ng mga mananampalataya. Pero ang mga tunay na nakakaunawa sa kabanalan ng ating Diyos, the natural consequence nito is that makikita natin ang ating sarili as inherently sinful kahit tayo ay mga Christians na. Pero ang self-deceived ay dinadaya nila ang kanilang sarili. Dalawang uri ng thinking ang tumatakbo sa kanilang utak. Una is that God is not that holy. Hindi naman ganun kabanal ang Diyos. Or pangalawa, hindi nila i-articulate yan. But their attitude reveals na ang kanilang turing sa Panginoon, He is not that holy. Or pangalawa, they are not that evil. Hindi naman ako ganoong kasama. Now, yung parihong kaisipan na yan ay pawang kasinungalingan at nagpapatunay na ang katotohanan ay wala sa atin kung yan ang tumatakbo sa ating isipan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng karakter ng ating Panginoon, at ang katotohanan ng ating fallen nature ay hindi tumatago sa puso ng taong nag-iisip na ang Diyos is not that holy or that they are not that wicked. Kaya kung pakinggan po natin si Benjamin Kitch, isang 17th century pastor po siya. Ang sabi po niya, the humble soul, when it draws near to God, sees its own vileness and nothingness, and that with a more clear sight than others can see it. And this is a great part of its humility. Ang tunay daw na nagpapakumbaba at kung siya ay lalapit sa Panginoon, nakikita niya ang kaniyang karumihan. That's the truth. Pero ang good news is that meron pong pangako ang Diyos sa verse 9. Now, this is a very common passage. Memorize na nga siguro ito. Pero pansinin po natin ang 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi po dito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Now, logical lang po ito. Logical connection po ito sa verse 8. Kung nakikita natin ang ating kasalanan, kung hindi tayo self-deceived, then ang hindi maiwasan na tugon is ipahayag natin ang ating kasalanan. At kung ipahahayag natin ang ating kasalanan, ano po ang tugon ng ating Diyos? Hindi po paghahato laban sa atin, kundi biyaya ng ating Panginoon. Biyaya ng kapatawaran. Now, meron pong kakambal na tugon ang Diyos kung ipahahayag po natin ang ating kasalanan sa Kanyang harapan. Una is, He is faithful, and pangalawa, He is just. Yun ang sinasabi po ng verse 9. He is faithful. Ibig sabihin, matapat ang Panginoon sa Kanyang pangako. At ang pangako po ng Diyos sa Isaiah chapter 55 verse 7 is that kung tayo ay magsisi at manumbalik sa Kanya, He will abundantly pardon. Yun ang katapatan ng ating Panginoon. He is faithful. If we repent of our sin, if we confess them to God, God is faithful in keeping His promise.
And His promise is that He will abundantly pardon. Pangalawa, na tugon ng ating Panginoon is He is just. Makatarungan ng ating Panginoon. Now, surprising po ito. Papaano na ang Diyos na hustisya ay magdi-declare that He will pardon us? Papaano na ang Diyos na hustisya at nagsasabing He will not let the guilty go unpunished? Papaano na siya ay magpapatawad sa atin na mga marurumi? Ang sagot po is the substitutionary atonement of Christ. This is the answer. Papaano ang mga makasalanan na tulad natin ay patatawarin ng Diyos? I-declare niya na righteous, innocent, walang sala. Di ba ang Diyos ay justice, and He will not let the guilty go unpunished? The answer is the substitutionary atonement of Christ. Christ died for the ungodly. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 6. Namatay ang Panginoon para sa mga masasama. The just for the unjust, so that in Him God could be both just and the justifier of the one who has faith in Jesus. I'm quoting Romans chapter 3 verse 26. Ang ating kapatawaran ay hindi po ito compromise sa hustisya ng Diyos. Ang ating kapatawaran ay isang demonstrasyon ng hustisya ng Diyos na napawi or nabigyang kasiyahan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at katuwiran. And take note, ano po ang scope ng paglilinis ng Panginoon sa lahat ng mga nagsisisi at nagpapahayag ng kanilang kasalanan sa Diyos? Ang scope po ng paglilinis ng Diyos is that He will cleanse us from all unrighteousness. All unrighteousness. Ang ibig pong sabihin nito, total forgiveness po mga kapatid. Total cleansing. It is forgiveness to the uttermost. It is salvation to the uttermost. And finally, ni-reiterate po ni Apostle John ang danger of self-deception. Delikado po yung self-deception. Verse 10. Ang sabi po ng verse 10, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kaniyang salita ay wala sa atin. Now, this is not simply denying that we have sin, but this is denying that we have committed actual sin. Madali lang naman kasing aminin na, tayo'y makasalanan, pero mahirap pong aminin na tayo ay nagkasala in actual, that we have actually transgressed God's law. It is one thing to say, I have a sinful nature. It is another thing to say, I have actually sinned. Now, kung sasabihin ng isang tao na hindi siya nagkasala, ay talagang deeper level ang kanyang deception. Ang pandaraya niya sa kanyang sarili. To assert that we have not sinned is to directly contradict God's declaration throughout the whole of Scripture. Ang sabi po ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So kung sasabihin ng isang tao na hindi siya nagkasala, ay tinatawag niya ang ating Diyos na sinungaling. It is to demonstrate ng salita ng Diyos ay walang puwang sa puso ng taong iyan, walang autoridad. And we are in essence controlled by the great lie of self-righteousness and autonomy. Gaya ng sinabi po ni Thomas Watson, pakinggan po natin, ang sabi po niya, he that is a stranger to sin is a stranger to himself. For there is no man that lives and sins not. And he that says he has no sin does not merely deceive others, but deceive himself. Kaya itong passage na ito ng 1 John chapter 1, natapos na po natin ang buong chapter ng 1 John chapter 1, hindi lang po ito theological discourse, mga kapatid. Ito po ay isang panawagan na i-examine po natin ang ating sarili honestly.
at mamuhay tayo sa liwanag ng katotohanan ng Diyos. Kaya itanong po natin sa ating sarili, have we been confronted with the utter holiness of God? Nakumpronta ka na ba sa kabanalan ng Diyos? Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya walang kadiliman kahit katiting. Itong katotohanan na ito ay nagpa-humble na ba sa iyo, kaibigan? At dahil na-humble down ikaw ay nag-tremble, nanginginig sa harapan ng Diyos. Ang ating claim ba na meron tayong fellowship with Christ ay napapatunayan ba sa ating paglakad sa liwanag? Or nagsisinungaling po tayo dahil nagpapatuloy tayo sa paglakad sa kadiliman? Ano ba ang direksyon ng buhay natin, ng buhay mo? Ang direksyon ba ay kabanalan, generally, or towards darkness? Tayo ba ay honest na kinikilala natin ang ating kasalanan, pinapahayag natin ito sincerely before God, at nagtitiwala tayo sa katapatan ng Diyos at sa katuwiran ng Diyos na maglilinis sa atin sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Or dinadaya natin ang ating sarili at tinatanggi natin ang realidad ng ating kasalanan, actual na kasalanan? The good news, mga kapatid, mga kaibigan, is that ang daan tungo sa tunay na fellowship with God, tungo sa tunay na paghuhugas at tunay na buhay na malaya mula sa self-deception, ay palaging bukas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. If we walk in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya mga kapatid, tayo ay lumakad sa liwanag. Tayo ay mamuhay ng ating puso po ay hayag at lantad sa harapan ng Diyos. Kilalanin po natin ang ating kasalanan. Pagsisihan natin na tayo ay tumakbo kay Kristo para sa paghuhugas, para sa kapatawaran, para sa Kanyang biyaya. For only then can we truly experience the joy of fellowship with God and with one another. Now, para sa isang tao na nagsasabi na masaya siya, mapayapa ang kanyang buhay, pero ikaw ay namumuhay sa kasalanan, you are deceiving yourself. The Bible tells us, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Nawa po ay nangusap ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe ng inyong salita. Nawa, itong katotohanan ng kabanalan ng Diyos ang siyang magha-humble down sa amin. Tulungan ninyo kami na lumakad sa liwanag. If we claim to have fellowship with you and yet we walk in darkness, we lie and do not have the truth. Nawa o Diyos, ay ingatan ninyo ang bawat isa sa amin. Bigyan ninyo kami ng puso na nagpapakumbaba sa inyong harapan at tumitingin palagi sa aming Panginoong Hesukristo, because as we behold our Lord Jesus Christ, we are being transformed from glory unto glory into the image of His Son Jesus Christ. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.